Kanatong tanan. Afternoon. Welcome to the Sanctuary of Praise, no? Um, bago ta magsugod, ato siyang abiyabihon atong mga kauban sa magtanaw sa live. Duyugi kami sa pagdayeg sa Ginoo karon nga adlaw. Let's all be united in the spirit because I know God will work wonderfully sa ato ang kinabuhi karon nga adlaw. We will be renewed, we will be refreshed, we will be kanang healed, and again, we will be kanang empowered kay ang atong Ginoo moodyoy nagkuan kanato, naga-equip through His Word. And today we will be listening to His Word nga ma-refresh kita, matudluan kita, mabadlong kita, and even ma-encourage kita sa atong pang-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, ma-check ta sa atong mga sayop, and even ma-examine nato tong selves nga without God, we are really powerless. Nga without abiding in Him, kita masalaag jud. And all the more nga ma-acknowledge nato that without Christ sa atong kinabuhi, we are really kanang nothing. Kanang we are incapable of doing the righteousness nga standard sa Ginoo. And I just want to share to you nga there is Acts 4:12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. So dili sa kay Mama Mary, dili kay Allah, dili kay Buddha, I must be bold in telling you this, but only Jesus, only the name of Jesus can save us all. And he boldly said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. It says in Romans 3:23-24, for all have sinned, dili some, all, wala di mamaayo kanato, and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. And it says in John 15:5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. And in Hebrews 4:15-16, Jesus understands our weaknesses, ang atong mga kahuyang, and invites us to draw near for mercy and grace. And in 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. So karon mga igsoon, let us lay down everything kana makadistract kanato sa pagdayeg sa atong buhi nga Dios, for He is worthy. For He is worthy. Dili jud kanang ma-equate kung unsa man ang mga exact words nga ato ang masulti sa ato ang buhi nga Dios nga atong gialagaran. No words can describe. He is unfathomable. He's sovereign. He is very good to us. And even sa mga higayon nga grabe taka masayop, but it's the Holy Spirit who will teach us back nga naadyo tay Ginoo. We're not on our own. Nga ang atong Ginoo is kanunay naga tudlo kanato nga you are not the son of this world, but you are the son of God. And karon, let us sing this song acknowledging that we really need Jesus in our lives. Dili lang one moment, but in every day, in every moment sa matang higayon. And He is our everything. No? Thank you, Jesus. And let us remind ourselves through this song that in every moment nga ato ang pagabuhaton, even this air that we breathe, it all comes from God. What you tay ato ani, what you tay what tay mugna nga ato everything, it comes from Him. Even our strength, even our abilities, even our voices. No? Thank you, Jesus. Hallelujah. So karon mga igsoon, let's sing this song. And even sa karon nga kahaponon, let us be united in the spirit in bringing the kanang worthy offering diya sa Ginoo nga buhi ug humot nga pagdayeg nga sakripisyo diya sa atong Ginoo. Hallelujah.
thank you, Lord, for this day. And I pray, Ginoo, nga ikaw magmalipayon, Ginoo, sa among mga paghalad. And himoa, Ginoo, nga mo-focus kami karon, Ginoo, sa among pagpadayon, Lord God. And be with us, Lord God. May the lyrics of the songs nga among ipangkanta, Ginoo, tinuod, Ginoo, sa among kinabuhi, Lord. Busa mga igsoon atong awitan pagbalik ang Ginoo atong sabayan. Who else? Who else is worthy? Instrument of exaltation, and I was born to live and name above all names. You hear the melody of all creation, but there's a song of praise that only I can bring. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. You are the infinite God of the ages, yet you chose to make my heart your dwelling place. You healed my brokenness, showed me your glory. So I have songs of praise that even angels sing. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Holy Jesus, high and lifted up. Oh, you're so holy, holy. No one like you in all the earth. Oh, you're so holy, holy. Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, who shed his blood. You proved to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up. Holy, holy, Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, who shed his blood. You proved to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up. Holy, holy, Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, who shed his blood. You proved to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus.
is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. There is no one, only you, Jesus. There is no one, only you, Jesus. You, O Father, are worthy, Lord. Thank you, O God. Ikaw, Ginoo, na ilhan mo kami pag-una, O Diyos. Lord, kung kakahaponon, Lord, let it all be in one mind, one spirit, O God, Lord. Let all the distractions, Lord, be cast down, O God. We are safe in your arms, Lord. We will soar like eagles, O God. As we hear your word today, O God, dili magmagahi ang mga kasing-kasing. Let all who hear, both here and online, O God, will respond to you, O God, Lord. We are weak, Lord, apart from you, O God. We can continue to depend on you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let it be, O God, nga ang imong paggamiton karon, Lord, nga mensahero, O Dios. Brother Jeff, O Lord. Hallelujah. Ikaw mag-anoint kaniya, Lord, with your oil, O God. Let the words nga mo gawa sa iyang mga baba, Lord, gikan kanimo, O Dios. Let no pride, let no sin, O God, Lord, dwell in this place. For this place is a holy ground, O God. Thank you, Jesus. Ubani kami, Lord, kahaponon with your angels, with your mighty angels, O God. Hallelujah. We trust to you everything, O Lord. All our time, all our talents, Lord. Everything that we have, O God, from you alone. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, so mayong hapon kanyang tanan. Mayong hapon. So, I praise the Lord God. Salamat kita kanunay sa Ginoo. Presensya sa matag igsuon na diri karon
And even nga nakita na po ko balik yung Ate Frances. Praise be to the Lord. Okay. Though na may uban, hopefully nga na uban nga coming pa. And if they could not come, hopefully they can watch this one online. So may the Lord's name be blessed. Bless His name nga mao'y naghatag kanato sa kaluwasan ug mao'y naghatag kanato sa dako kay nga kadaugan pinaagi sa kamatayon dito sa cross nga dili mahatag sa bisang kinsa o bisang unsa nga Ginoo o pagaampuan kundi pinaagi lamang sa pangalan ni Hesukristo. Og ang kani nga to ang gi-series in the book of Ephesians, we are now at the latter part na sa book of Ephesians, like the other half na. Most of it is about the application. And ang kasagaran nga application nga ginapakita din is depicting kung unsa atong relasyon sa Ginoo. Kana. So we have started from Ephesians chapter 1, then karon about to end na chapter 6. So karon let's read the scriptures. I request everyone to please rise. We'll be reading from the book of from chapter 6, verses 1 to 9. Okay, here. Yeah. I will read. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ, not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart, with good will doing service as to the Lord and not to men, knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. And ye masters, do the same things unto them, forbearing, threatening, knowing that your master also is in heaven, neither is there respect of persons with him. Let's pray. Thank you, Lord Jesus, for this afternoon. We thank you, Lord God, for your glory and your majesty. Kanunay nga nagalihok sa amo ang mga kinabuhi, O Diyos. You've always been faithful sa mga matag-usa, O Lord God. And that despite sa mga imperfections, O Lord Jesus Christ, your perfection is working in us. Not because we have been good, not because naka-perfect na kami at some point sa amo nga Christian walk, but O Lord, it is because of you, your righteousness that you have imputed unto us, you have given freely unto those who believe in you, Lord Jesus Christ. We thank you, Lord, for every soul nga imuha nga ginahatod kay dire sa kaning lugar or even magalantaw online, O Lord God. But how I pray that may your words, O Lord Jesus, nga imuha nga pagadadon ani nga hapon, O Lord, nga kini madala gayud sa matag kasing-kasing to bring conviction unto each one of us. And I pray, O Lord God, that may you cleanse my lips and my heart and my life, that every guilt and condemnation from the enemy, O Lord Jesus, be thwarted away by the power of your Holy Spirit. O Lord, lead me into your words, O Lord Jesus Christ, that it will be not because of my knowledge, not because of my power, but, O Lord, but of your will, of your power, O Lord Jesus. In Christ's name we pray and we give thanks. Amen. Let's all take our seats. So previous nga Sunday, naka-focus si Brother Marvin sa pag-discuss about sa relationship between husband and wife. A spirit-guided relationship between the husband towards the wife and the wife towards the husband, which is, usa na siya ka shadow sa kung unsa ang tinuod yun ana. So, you have known already, di ba, sa may book of Matthew, nga katong naay tao nga nangutana about sa kung kang kinsang asawa kani siya nga babay, kung 7 na siya ka beses nakakuan na minyo aning kalibutan na. So ang ingon sa Ginoo, wa ba mo nasayod nga abot ito sa langit sama tas mga anghel? Nga na ba? Magituyo ka na sa Ginoo nga naani siya nga mga marriages, naani nga mga families in order nga ma-experience nato kung unsa ang relasyon kauban sa Ginoo. So ang mystery of Christ is there.
as has been emphasized sa last Sunday, ang mystery sa Ginoong Jesucristo kay anaasad pod sa analogy sa husband and wife nga relationship. So, ang kanindot po dinhi, maayo ang pag-put to order ni Paul. Maayo ang iyahang pag-place in order ani sa iyahang pagsulat, wherein at first tanawan ninyo mga igsoon sa katungtanan nga nakasubay sa book of Ephesians. Kung mag-start ta sa may Ephesians chapter 4, nagsugod diri si Pablo sa pagsulti nga ato ang let us walk worthy katong sa verse 1, walk worthy of the vocation wherein you are called. Nga wherein ato ang paningkamutan. Verse 3, to endeavor to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Nga mausa kita sa balaan na espiritu. And we shall be called to edification one of another. So nag-set ang Ginoo og mga pastors, teachers, evangelists, prophets, and everyone according to the gift given by God unto each one of us. For what purpose? Edification. Kitang tanan mamalig-on nga kita makalahutay hangtod sa iyahang pagbalik. Pero karon, wala ni hunong si Pablo sa pag-auhag lang nga kita kay gitagaag mga gasa, kita kay naay responsibility sa church. Gitira po dayon ni Pablo kung unsang ato ang mga batasan sa atong mga kasing-kasing. Giigo na po dayon niya ang bahin sa pagkahakog, giigo niya ang bahin sa corrupt speech, giigo dayon niya ang bahin sa ato ang mga maliciousness of our hearts in our lives, the bitterness and the hatred. And then anam-anam dayon nga gi-shift ni Paul that somehow naani siya idea. We don't know if Paul has ever experienced to be married. Nagtry kog tanawag commentaries. Probably he was already widowed or wa gid siya nakasulay gyud og marriage or takhibaw. But since naaman niya ang strength to preach even to married people, gianam-anam niya nga after ni-touch siya sa batasan sa mga believers, iyahada yung gi-point ang bahin sa married families. Ano yung mga families? Kay kaniha, unsa may giawhag ni Pablo dinhi sa may tanawan lang sa niya sa Titus chapter 1 verse 6. Naghatag si Paul og commandment for the believers, especially to Titus nga mao gi-assign niya dito sa Crete. Pangitag elders dira. Og unsay qualifications sa ka elder? Titus chapter 1 verse 6 nigsulti siya dinhi, if any be blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of riot or unruly. So, qualification sa katong gitagaan og gift sa Ginoo to be a pastor, teacher, evangelist, and everything else. Bisan gani si Stephen, taas gani kay standard ang gihatag sa Ginoo. Kinsa mooy tagaan aning responsibility to take care of the widows, to take care of the needs of these Greek nga mga babae. Tig-atiman lang, tig-tunog pagkaon, dapat filled with the Holy Ghost. So, taas og standard ba? Nya karon ang gihatag pa ni Paul sa kang Titus is, for those who wants to minister, you should be a husband of one wife, faithful imong children, nga dili sila accused of anything nga mga kagubot sa ilaha nga kinabuhi. So, dako kaayo nga impact that whenever if our own house is gubot, mo gawas gina siya whenever if we want to have ourselves to be used for the ministry. Ganahan ka magpagamit, per gubot among sulod. Ganahan ka magpagamit, pero inyong panimalay gubot. So if kung kana palang gani nga status, naa na ang pagluhag sa kaaway, then dako kay possibility maglisod ka sa pagpagamit sa Ginoo. 1 Timothy chapter 3 sad pod. 1 Timothy chapter 3 verse 4 to 5. Ingon diri ni kuan ni start murapog ni kuan sa ni gamay backtrack ba kay nag-start manggod sa couple ang pagkuan ni Paul pag-emphasize diri sa may Ephesians chapter 5. So sa 1 Timothy 3 4 to 5 classification na pod. One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Masig moingon ta nga, single po man ta. Kuan pa ta, dili pa ta ka, kuan ani, dili pa ta masango ani nga dapit. Pero pagkahinumduma, grabe ang responsibility sa pod sa single because you have heard it already in 1 Corinthians 7. Sa 1 Corinthians 7, it is written that if you are married, then you should, kanang imuhang focus is to please your wife.
But if you are a single person, please the Lord. Diretso ka sa Ginoo, diretso ang imuha nga ang responsibility to please the Lord our God. So, karon you are answering directly to the marriage nga imuha nang gina-participate. Naminyo nata kang Kristo Jesus. So, ang pasabot ana ang marriage kay union man na siya. We are already united in Him. So, nihatag lang ko og kanang gamay nga kuan nga tawag ani backtrack sa previous nga message. And then karon we are now going to touch bahin na sa children. Children padulong sa parenting, parenthood, and then going to servants and masters. Nag-talk mi sa next nga mo preach ani ba? I desire nga unta ganahan ko mo focus aning verses 1 to 4 kay kana pa lang daan dako na kay nga scope. Dako na kay siya scope. Pero somehow murag malakop ra man. So ako na lang i-appeal sa my verse 9, but forgive me if na other parts di kay nako ma-emphasize. But ganahan ako is I want to touch kung unsay reason nganong dili ni ma-fulfill kana. Kay if kung ako alan ning sagunsonon lag igsulti sa inyo ha, more siya list of rules na pod. Last time, I was assigned in the book of Ephesians nga murag list of rules nga dapat dili ka malaguton, dili ka bitter, may nga na. Kanina pod, list of rules na sad pod. Nihatag si Paul, for those of whom the Holy Spirit dwells. Kinahanglan, you must be a child who obeys their parents, and if you're a parent, you do not provoke your child, and a servant should be submissive to the master, and the master nga dili mag-abuso sa iyang servants. So, here, everything that we see sa ato ang gibasa from chapter 5 to chapter 6, it reflects kung unsa nga honor ang atong kinahanglan nga ihatag sa ato ang Ginoo. The honor that you give to your parents, the honor that you give to your masters, even the masters that give honor unto their own servants, even the very parents that give honor unto the children nga gihatag sa Ginoo sa ilaha. That's how we also reflect ourselves sa pag-give honor sa ato ang Ginoo. We want to honor God. Unsa may gisulti sa greatest commandment ni Jesus, di ba? To love the Lord your God with all of your heart, your soul, your mind, and your strength. Then the second is just like the first one. Love your neighbor just as you love yourself. So, if kung ikaw nahigugma sa imong kaugalingon, o ikaw nga gasulti nga nahigugma ka sa Ginoo, kinahanglan, it has the equal gravity of how you present yourself to your neighbors. And usa sa imong direct neighbor kanigyod family. Direct neighbor gikay nimo nimong family. There are many times nga makadungog ta nga maayo kayo ang example. Maybe a pastor or a missionary, nindot kayo ang iyahang status when people tell about him during his deathbed. Nga maayo kani si pastor, maayo kani si pastor. Ako gisangyawan na ni, nagwali siya dinhi ing ana, but by the time nga ang wife na mo patong sa tunga to speak about her husband, perminti man wala ni siya akong bana. Kanang okay ba panag-sir kung makakitaan niya. So murag naay something off, knowing na maayo when it comes to ministering to people but their own families they cannot. So dire very crucial ni ang pagpoint ani ni Paul because every believer, kita dire nga nagalingkod, kamo tanan nga naminaw din karon, the way how you worship God is kanang reflecting the way how you do the little things. It starts with the little things, mga igsoon. And it starts with verse 1 in chapter 6 when it says here, children, obey your parents. So, it doesn't mean nga, akong parents kay kanang dili man ni siya kanang kuan, dili man ni siya maayo nga nang daghan man ni siya og kanang mga gipang buhat nga makaingon gid ko nga sayop ing ana. Well, ikaw nga naa na sa Ginoong Hesukristo, you already have the knowledge kung unsa ang maayog unsa ang dili. Then diri ni siya nga mag-harmony ang duha ka verses nga gisulti diri sa Ephesians chapter 6. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. So before ko mo dive into kanang emphasis, I think every one of you kay familiar naman anang generational curses.
Familiar naman ta na generational curses. So, naigisulti diri sa Exodus 20:5-6. Ana diri. Verse 5. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God. He's talking about idolatry, other gods. May context diri. Visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. So, I want to be particular ato nga statement nga gisulti sa Ginoo, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. So, sa unsa man nga pamaagi ngano man nga mulid sa usa ka generational curse nga kung unsay sala sa amahan pwedeng mo kanat-kanat padulong sa mga anak. Although probably kibaw na mo atong verses sa Ezekiel, I think it was in Ezekiel nga nagasulti nga ang kung unsay sala sa anak dili pwede nga ipataw sa amahan. Kung unsay sala sa amahan ra na og dili para sa anak. Yes, we will experience directly the consequences of our sin kung naa ikaw sa kaamahan ug na kay anak. Kung ang imong anak ang mo'y nagdula sa cutter o siya nasamad, then ang imuhag yung anak ang mo suffer sa sakit, dili ikaw as amahan. Pero, when God told this in Exodus 20, this is a spiritual consequence nga nagsugod panidaan sa kung kinsay pinakauna nga nakasala. You know Adam. Adam, the first man, through him, siya nga nakasala, all sin spread out into the world. And in that example, makita na nato naa ang generational curse. And sobra pa sa generational curse, kay sobra pa sa fourth generation, until the end of time, sin will always be sin, naa always ang presence sa sin, samtang naa tani nga temporary nga kalibutan. So, karon, these generational curses, magsugod kini if na ay something sa design sa Ginoo nga dili nato ma-fulfill. So, if God hath given us in chapter 5 sa kung unsa ang buhaton sa husband and wife na wherein the husband should love the wife and the wife should be in submission sa iyahagin nga husband, if kana pala nga part mamard na gani na dira na mag-start why there are generational curses nga mo follow. Kana. Okay, for example, ay kaniha, I think you already know that the devil's one of the most favorite parts kung asa mo igo perminti ang devil is families. He wants to shatter families. Why is it that people want to decide na lang maybe live in na lang ta? Mahadlok sila maminyo kay ngano man. They're afraid of the commitment kay by the time nga naay commitment, uy, diha man na daghang problema. Di na lang mi ganahan magminyo. Pero asa man nagiingon sa Ginoo nga blessing? Is it in the part nga wala ang matrimony, wala ang blessing sa Ginoo, or sa kuan nag-follow kita, obeying ta sa rules sa gikan sa ato ang amahan, which is His righteousness. So kani, I will try to look back lang sa ako ang message here. If the families are being kanang disrupted, then dira musunod na sa ato ang mga anak. So mo nito nindot kayo ang pag-follow up dayon ni Paul sa Ephesians chapter 6. Tanawa ha, ang families mo gitagaan sa Ginoo capability nga ma-fulfill ang gisulti sa Ginoo nga commandment, which is this: be fruitful and multiply. Naagyod sa mama ug papa. E di mo tirahon sa kaaway. Tingano man, if the parents are able to multiply themselves, then whatsoever sin the parents are doing, pwede ning matakod sa iyang nga anak. Kaya kayo ni. Marag somehow naana sa mind na sa kaaway ba, he can easily network the sin. Ikaw na, mga anak, ang kanang mga anak, putubo na pud gani ina, nanapos silang own families, kanat, ingana. So, more like 11 gani ang effect. So, di man pwede nga you're just going to tell yourself, let's be married and then you're going to use contraceptives. Uy, dili na siya mo i-bless sa Ginoo. You're already using something that is of the enemy na sad. So, ang kaaway, knowing that naa ang blessing when there is life, then iyang sakyan. Kanina lang ako ang tagaan niya sa next na pud nga curse, ang mga anak. So, ang ginahanggit sa Ginoo for us as if you are already married, multiply.
And if you're planning to be married, naagyod na ang idea that you are going to have kids. Di siya pwede ngayon yung i-plan nga like, stay lang taing ani. But, ang Ginoo, nagi na sa iyahang nga writing yun. Be fruitful and multiply. So, karon, if the parents have exercised the neglect of giving quality time sa ilahang mga anak, unsay mahitabo? Mao na ni siya. Kay I emphasize kaganiha kung unsay reason nganong dili nato ni matuman kani nga mga verses. If there is neglect within the family, ang mga anak, they will try to look for acceptance sa laing nga tao. They want to look for joy from other people. They wanted to look for honor from other people. They wanted to look for love from other people. Kana. And kaniha, secular lang ni siya nga bahin. A psychologist who is trying to study, mahimong not all ni siya, a psychologist nga nag-try og study, nga kung ang imuha nga anak, wala siya ka-feel og ingana nga love sa iyaha nga ginikanan, dakong possibility inig makauyab na siya, possessive kayo. Possessive kay siya. Kaya nga naman, mahadlok siya nga mawad-an siya gugma. Although, di niya outright isulti, kung imong badlungon, maingon siya, dili man. Because it's a subtle na siya nga attitude nga na niya. Until the light of the Lord Jesus ang maoy mo, hatag niya og kahayag ana. And sometimes, ako nga gabasa, kapag ako mag-reflect ko sa kagalingon nga, Lord, I know there are things that has happened to me before nga may mahitabo, nga nganong nga madala na ko siya sa sunod. And it is only through the power of the Lord Jesus Christ that those scars will be healed. Kaniha, a little bit of a testimony lang pod ni sa akong kaugalingon. Ana ko nga mama, gasigi man ko siya plano nga ninduta oy nga ang atoong balay na atay nami tagsa-tagsa ka mga kwarto. Tulumi ka mga igsuon, nindot og nami tagsa-tagsa ka mga kwarto because we will be soon nga kana mahimuming independent or what. Dako ang balay, then hapsay kay tanan. Pero as the years went by, nga amo ang balay, perminti ra gid na nga halos ang usa ka floor, usa ka kwarto, second floor, usa ka na ka kwarto. Na-appreciate ra po ni mama nga at least day Jeff no, kanunay ta magsigig kita. Ang pasabot pod, kung mangaon na ta, ngaon na ta, mag-ODB na ta, ODB na ta. Ay nga na gyud nga na matawag gyud ang tanan. Kay nga naman, og kung nay magsigig cellphone di sa una sa pod, halin na, nga na din ha. Matawag gyud ang tanan. Where it sounds funny, pero mo ni akong experience before nga we're in because naay blessing sa walay privacy. Naay blessing sa walay privacy ba kana makita ka permente si mong mamagpapa ba. And somehow ang effect sa ako ana because I have felt that kind of love sa akong ginikanan nga it took me until nga naka-graduate ko diha na ako nakauyab. Kay kuan man kanang na may satisfaction sa akong galingon, na desire nga ganahan ko nga makauyab atong nga mga earlier years. Kaya mo prangkagi ko ha. These are the things that I've experienced with my own family. Nga makita na ako there is something good. Pero I know nga nilapses po na ako nga parents sad pod. Praise the Lord siya ka nagtipig natong tanan. So, dinha na nga pag-graduate, kaya ano man, when I graduated, it's my first time I was set free. First time, why? It's my first time nga nakalarga kog Manila, ug ako ra. So, since kay wala naman ko sa poder sa akong ginikanan, it seems nga murag na ay part sa ako ba nga kung wala kay constant reminder sa imong ginikanan, murag ganahan na ka maminaw sa imong kaugalingong utok. Nga na, ganahan na ka maminaw sa imong kaugalingong dictations, kay wa man kay ginikanan nga sige remind. Pero, katong naapa ko sa poder sa akong ginikanan, knowing nga ing anang ilang upbringing giteach sa ako sige ko ma-remindan nga, yes ma, focus gyud ko. Sige, focus. Pag ingon nga focus, sige, pag abot didto na I promise nga na broken. Pak. Ingana. But anyway, that's my life experience. But nakita ko sa impact sa kung unsa ang kanang effect gani whenever if parents really do have that diligence sa kids. But though, even if inyuhang pwedeng pasanginlan, but hopefully you won't. Inyong pasanginlan yung mga parents nga, ingani magugupapad ako or unsa din ha. Karon nga we have already the mind of Christ. Now, God is now teaching you to heal those scars. God is now teaching you to heal those scars. And this is what the Lord had said, even through Paul, when he said, children, obey your parents. I tried to look for a commentary ba, at what point man, Lord, that I will continuously be obeying my parents? Nga na, hantot kanus aman. Pero, when you obey the Lord, yes, when you obey the Lord, if He is according unto the Lord, then obey them.
naigisulti sa comment theologian dire, what it means to honor our father and mother may change as we grow into adulthood, but the principle always endures. The adult child does not owe the parent obedience. Does not owe. Kana dili gid siya kana like utangan gyud ka nga dapat mo obey ka permente nga nangakoan. But they do owe the parent honor. Kana the honor. Kaya ako makabantay masagpog ko knowing na example, my own father is already kanang blurred na ang iyang pananaw. Edi ako na ang naay part nga pa, mo lagi ni pa. Kaya sayop lagi na dira pa. O kana. So nananako ba ang chance gani to be the one nga mao nay makatabang nila. Nga na. And now, sa atuang nga pag-grow, whenever if you are already at the stage of adulthood, nabay na ang temptation that you will tell yourself, I know it all. Kana. Ikaw na magbuot sa mga kagalingon. And because of that, whenever if night times nga na-request lang just simple things ang imong nga parents, pwede ta nga dali ta makakuan. Kaya ano man, dali ta maka-react in some way nga mahimong painful sa ilaha because you're very familiar with them. You're very familiar. Mo nang clear ang gisulti diri ni Paul kay kaniha. It is written in Proverbs chapter 20 verse 20, ingon diri, whoso curseth his father or his mother, his lamp shall be put out in obscure darkness. Di lang kay darkness, obscure gyud kayo siya. So kanang murag wa nagi klaro imong kinabuhi. So somehow natay ngani nga mga testimonies nga makita through and through sa atong Christian life. Even I na ako nga masulti nga there is one parent nga kung asa maglisod na siya kay stroke na, gitabangan nato, giatiman nato. Now nga niabot na siya diha sa iyaha nga poder sa iyaha nga anak. Wala niya makita ang kana nga care sa iyang own nga anak. And I am looking into the scriptures seeing nga Lord kung giunsa niya pag-atiman ang iyang kaugalingon nga parent nga walang-wala na sa kusog. Nay possibility mo ni mahitabo sa iya whenever if he grows old as well. Nana. But di na siya something nga like ako lang kana nagsulti lang ko, but it is a trend of the generational curse. Na whatsoever happened into sa mga kuan kinsa nag-una, somehow mo follow siya sa sunod unless the Lord Jesus Christ heals you. Unless the Lord Jesus Christ heals you. So, dire particular gid kayo si King Solomon nga dako gid og effect whenever if you curse your father or your mother. Do you remember in the book of, I think it was in Leviticus, gamay lang gani nga curse nga nigawas sa baba sa kato nga usa ka Israelitish nga child. Pero ang curse nga nahatag, gi-curse niya ang pangan sa Ginoo. And it took him nga ang Ginoo ni istorya kang Moses, i-gather ang tanang tawo nga nakadungog ato, stone him to death. And somehow the same honor nga ato ang ihatag sa ato nga Ginoo, if kung imo ganing i-dishonor ang Ginoo and then you dishonor also your parents, then naay ingana nga parehas nga gravity. Parehas ang kabug-aton. Si Paul, when he wrote this in Ephesians 6, iyan ang gikuha from the Old Testament nga mga scriptures which is taken from Exodus. Exodus 20 verse 12. Kani, one of the 10 commandments gani, mga igsoon. 10 commandments. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Unsa may pasabot ani nga may be long upon the land. Kay kinsa may unang nagpuyo dito sa Canaan? The Canaanites, di ba? Sila gyud. And then they were just kicked out by the Lord and the Israelites were given a land nga puno na og milk and honey, naa nay mga balay nga ready built na, sud na lang sila. So very neat na ba, smooth na gihatag sa Ginoo sa ilaha. But by the time that they sin, until nga nagkatipunog na ang sala, grabe ba ang mercy sa Ginoo? Kay how many years ang span ana katong pag-enter sa Israelites didto sa Canaan until sa time ni Nebuchadnezzar? How many years ang nilabay? Taas pa kaayo nga years, and in that year sa kang Nebuchadnezzar diha pa sila nga kick out sa ilahang yuta. So ingana ba ang mercy paunta sa Ginoo? But mao ni ang promise sa Ginoo according to the 10 commandments. Nya ingon sa Ginoo, whosoever has received the Lord Jesus Christ, the commandments are now written in our hearts. So, if you, akaning mga Israelites, if they're going to follow God, their lives will be long dito sa Israel. They won't be kicked out from the land. How about kita, mga igsoon? What is the land that we've been looking for?
Unsa ni nga land ang ato ang ginahulat? Unsa ni nga yuta? Kana nga yuta, that Jerusalem which is above, matod pa ni Apostle Paul in Galatians 4, that heavenly Jerusalem, that one day it will descend diri sa kalibutan. Kay ganahan sa Ginoo according to Ephesians 1 nga Ephesians 1:10, usahon sa Ginoo ang langit ug ang yuta. O kitang tanan, we will enjoy everyone who is in the Lord Jesus Christ. Everyone who is sealed by the Holy Spirit. Didto ta mupuyo ana nga land and we will live long there. Ngano man kay by the time nga napatay earthly parents, we are able to honor them. Dili pasabot nga mao ni siya ang full scope sa salvation nato ha. But resulta sa kasing-kasing nga naa kang Jesus Christ, we honor our parents. So dili ni siya to the extent nga if kung you have seen that your parent have sinned, kanang to the point ba nga kay baw ka nga nakasala ang imong ginikanan, but still, you did not neglect the idea nga imuha gyapon ng mama. Imuha gyapon ng papa. Don't reject them. They still needed love and they needed healing. If ikaw mismo nakadawat na sa healing yourself, bring that healing to them because they are also children, lost sheep. Igabot ba sa langit, igsuon na tantanan nila. Have we been equally responsible sa mga tao nga naa sa atong circle nga ato ang natagaan sa maayong balita? And usa na sila. Kanang direct circle ba na ang family. Gitira gid ni Paul. And karon naapod mga other verses in the Old Testament nga at kung atong pabugaton siya nga kuan nga daghan siya mga awhag diri. Exodus 21:17. He that curseth his father or his mother shall surely be put to death. Leviticus 20 na sad pod, for everyone that curseth his father or his mother shall be surely put to death. He hath cursed his father or his mother, his blood shall be upon him. Deuteronomy, cursed be he that setteth light, or it means dishonors. Cursed be he that dishonors his father or his mother, and all the people shall say amen. Shall gyud. Dapat mo agree gyud mo. Nga na ang ato ang Ginoo ba. Pero knowing nga kitang tanan naagi tay mga fair share of experiences ba nga atuan na ning nasupak. Atuan magini siyang nasupak gyud time to time. But we praise the Lord God sa iyahang kamatayon didto sa cross kang siya nagasulti that He has perfected us forever. But please do not stay in that sin. So Paul emphasized kani nga mga verses kay most probably kani biyang Ephesians, history sa mga Ephesians, these are pagan people. So kung pagan, naa sila ilang own nga mga rules that they think are good. They think are nice. Then gipakitaan sila ni Jesus Christ. Ay sala din ni. Okay, probably kaning mga anak basin tingi uban sa ilaha, wa sila kaila na silang parents kay possible na nahimog sila sa kalibutan pero was la kay baw nga naa sila ginikanan kay gibiyaan na sila. Or possible there are adults nga naa diri sa audience ni Paul nga na-hurt sila sa unsay neglect nga gibuhat sa ilahang parents sa ilaha. Or could be na ay mga young adults diri nga nakalimot na sa ilahang parents nga naa sa old age na. Nga na. Or it could be na ay mga adults diri nga na-convert na o naka-feel sila og disgust sa ilahang parents kay unbelievers pa sila. Nga na. Dili pwede nga just because kay wala pa sila kang Ginoong Jesucristo then we forget about them. Sometimes bisan gani sa ato ang little acts of righteousness, it can lead them to the gospel. And I always remember this nga naay usa ka big organization ang nag-start sa kanang organization started with a couple nga nagtuos Ginoo. Og ang nahitabo lang kay nag-abang sila sa usa ka apartment og ang kana nga apartment ang nagtag-iya magtotoo nga landlady. O kana nga magtotoo nga landlady, every time nga mubayad na gani sa rent, igbayad na sa rent, kung kinsa sa ilaha sa mag-asawa ang makastorya atong landlady, expect oras-oras gid na ang mahitabo. Kay storyahan gid og maayo sa landlady about sa gospel, about sa Ginoo. Magtinukluray na lang gud sila nga kay storya na po dito be kay magstorya na po mo sa Ginoo. Kana po istorya. Nigga na sila pagtulong na po sa bayad, storyahan na po sa gospel. Ana ra gyud. Until such a time nga katong nga landlady, she died, but wala siya mga tao kaayo during the funeral. Pero ang wala niya nabalaan, though she already died, that couple nga kanunay nang ginasangyawan, maoy nahimong start so sa ka bigger Christian organization. Just consistency lang. Consistency even if you haven't seen the promise.
Bisang wa pa kakita sa saad ba nga, Lord, niingon gyud ka imong paguhon ang akong mga ginikanan. Niingon gyud ka, Lord, nga imong paguhon ang akong mga anak. Consistency. Yang ganahan sa Ginoo diri nga bisan di nimo na makit-an naa sa kong balaod. Children, obey your parents gihapon. Di gyud na mausab. Lord, ang ako magong mama kaing ani magid siya, akong papa kaing ani magid ni siya. Honor your father and your mother. Di magid na mausab nga bersikulo. Naa ra gyud gihapon din ha ang panalangin. Naa ra gyud gihapon din ha. It's just because we are so familiar with the people nga murag dali na kay ta ka reach out sa uban pero sa tong kaugalingong family circle di ta ka reach out. Nga na. Mao gyud na ang kasagaran gyud nga sitwasyon and most of the parents nga wherein ako pod sad mismo nga knowing I have already a circle of people nga kanang ginaminister ganato sa word nga gitugot sa Ginoo nga naay dako nga sakit nga nahitabo sa iyaha in order nga ma-reach out ang iyahang family. Inga na. So these are things that God has allowed kay aron nga daghan pa ang masayod sa iyahang nga maayong balita. But then a person who is not able to follow this, akong balikod to siya, this will be the start of the curses nga maoy magalagana padulong sa sunod na pod nga mga generations. Wherein, nakahatag ako example sa akong own nga testimony. So in many relationships, children, parents, spouse, even here, the way how you interact in your own families, nindot kayong pagsunod ni Paul kay niabot na pudayon siya about servants towards masters. How many of us here nga kay gubot ang atong pamilya, igabot sa imong trabaho, di ka ka-concentrate. Okay? Or at some point, naagi mapipila ka na makahiring lang ta og mga mahilig mo gossip ba? Ay sabtala na siya si sir kay kuan magunagod gikan na siya sa kuan iyang pamilya kay broken ingana na murag na din nahitabo na pud siyang asawa ingana mao di ngana si sir di ay. Okay, it can also affect the relationship you show outside. So by the time nga ma-healed na ni siya ang the first order na ikaw as a husband and as a wife nindot ang relationship mukanat padulong sa mga anak and the parents towards the children, then even harmonious ang inyohang nga pagdeal towards strangers. Kani towards strangers baya gyud ni. Towards strangers kanang gitugot sa Ginoo nga manarbaho gyud ta. Inig panarbaho nato, you will meet people. Dira makita kanang ginaingon pa sa usa ka certain quote, and I still do believe this, that it's a blessing to share blessing unto others, but it is more blessed to share the blessing while you are in the midst of your own storm. Nakakasatunga sa imong dakong kagubot, but you're able to share that blessing knowing na ikaw giluwas na ka sa Ginoo. Ikaw may himuong kahayag para ang imong pamilya masayod sa maayong balita ug ang mga tao sa imong palibot nga sila makasulti. Nagkagubot-gubot murag gani ang family no pero malinawon lagi kay ni si brother. Mo tana ta. Kinsa na nga Jesus ay imong gituuhan. So, it will be something curious na sa eyes sa mga tao nga nasa at gawas. So, how are we going to resolve ang kaning evil nga nagagrow, naga-worsen day by day? The thing nga ganahan sa Ginoo nga atong buhaton, follow God's design. Sunod ra gid ta sa design nga anaa sa Ginoo. Kay mag-network gid na ang sala nga gibuhat sa usa, padung na dayon na siya sa uban, and kung ikaw mismo ang nakatunong na sa maayo nga balita, diha si mo magsugod. Diha si mo magsugod ang kana nga kahayag. So, in the light of the context that we read, mao ni ang design sa Ginoo para sa mga anak, para sa mga parents, para sa mga servants and masters. Okay, dili naman ni servant ang gigamit nga term. Sa ato karon diri is employee-employer relationships. No, na siya nga mga kaan. Kay sa una, when it comes to servanthood, murag a little bit lang ang right sa mga tao. Karon kay nanatay right ba nga, okay, sa kaninga company mo ni ang inyong welfare. If kung dili gani na matuman, uy barog mo kamo nga mga employees. So okay, nanay nga nanatay right, human right na sa today's work experience. But still applicable kung unsa ang naa diri gisulti. So na-emphasize na nako kaganiha ang about children, about honoring your parents, about ang specify lang gyud diri noon sa kay fathers lang, wala ang mothers, but I know
equally kuan gid siya responsible ang mga mothers sad pod ani. So even if at points nga kanang naa na ganita sa mga grabe na nga mga kanang kalain, bitterness, please do not provoke your children. Kaniha, I don't know how true ang kaninga story, but there was a story nga nag-register gina sa akong huna-huna, and I was thinking that if I get married, Lord, help me. Ikay mo pugong sa akong kasing-kasing. That there was a child nga kanang nga bata, nakakuha siya og something metallic, iyang gibagnos sa bag-ong nilimpyuhang sakyanan. Bagnos niya, sige niya kuris-kuris. Kaya pag sige niya kuris-kuris, nasakpan sa papa. Nang nasakpan sa papa, ang diretso na nakuptan din sa papa kay wrench. Gihapak ang kamot sa bata. Pag human nga paghapak sa kamot sa bata, murag somehow nagnasakitan ko sa story ato, nya mo to nga ang end sa story nasa sa hospital. Og nangutana ang bata, Dad, will my fingers grow back? Ang ingon sa papa, yes, my son. Pero naghilak. Kaya baon na siya nga, saan mo pag-grow back, ani? Bukog na ba yan, eh? Gamayng bata, niya pagtanaw pag sa papa, nakasulat, I love you, Dad. So, I don't know kung how true. I don't know how true ni siya, ha? But ako nga naglantaw nga if this is true or not, testimony nga gipang shares ba, gipang share sa una, possible ni. Possible ni mahitabo sa ato ang mga igsuon. I do have my own fair share of experience sad pod nga wherein ako pod nga wa ko sabot nga nung gibunalan ko, wa ko sabot nga nung giyaw-yawan ko. Ingana, pero dako siya impact that whenever if gibunalan ko, giyaw-yawan ko, duulan ni ko ni mama. Jeff, kibaw ka nga nung nga gibunalan ka? Kibaw ka nga nung nga gibadlong ka? So, mahumok akong kasing-kasing. Kaniha, as a little child, I think naamo ani nga experience mga igsuon. Human nga ako ganiha, honestly, human ko nga gibunalan, wa ko gi-explainan, na ako sa akong higdaanan, ang nasa kong nahuna, mulayas na ko diri. Di na ko mubalik diri. Mukha daw ko kaya na ako may mong independent, no? Gawing bata pa ko. Nya dagan na kay mga thoughts sa kong nahuna ba nga kaniha kanang mo patay kag langgam, nga na bisang unsa na lang. Wild mo honestly mo wild ang imong nahuna. But then madugay, gitawag ang mamuko ni mama, Jeff, hali Jeff, naog dire. Isug pa kay kong naong. Pag humana na, nagistoryahan ako, mag-burst na mang luha sa akong mata, kay gilab naman ko ni mama, tagaan na tag-siupaw. Okay. Ano so, murag, kanang kibaw ka po ang ginikanan ba kung saan pagwas kilitis yung anak. Pero kung mahimong wala na babantayan sa mama, murag sometimes hunaw-naw na sa ginikanan sa magpapa, o di ba dali rin nakuha ko ng imong anak na makuha na siya, okay. Pero crucial kayo to, kay kung mauna ni sud sa kung una-una, then possible if kung dili wala ko ging ana sa akong magpapa, mo grow na siya into something like bitterness. Mo escalate na. Nya sa ato mura lang og kanang kuan, di ba na okay ra? Like sa ko sa balay, like if I'm going to watch kana sa bibihana, Ganay times ka kanang mag-wild siya nga murag napikon na gyud ko ba nga anong di magini kasabot nga na ba. Pero makita na din ni diskarte nga unsaon nga okay na changing yang perspective nya murag na okay kasi pudayon siya. Then okay na. Pero knowing ako nga mo backtrack sa akong kinabuhi nga nabata sad pug ko kung ing-ana ang thoughts nga mogawas sa akong hunahuna, then it means possible if kung wala to nako aga kasi bibihana sa ingahan niya nga stage na yung tendency nga pwede gyud na siya mudako. Especially kung nana na siya buot. Kana ba? Kaya na mo plant sa iyaha. Nga kung kanay day ang buhaton, ingani unday ko nila. O sige, mga na ba? So, diha ang start, nganong dili nato kayang sundon ang Ephesians 6:1 and 2. And then we try to push our kids nga kanang nganong di man kamo honor nako, nganong di kamo obey. Or like, probably ang kids kay mo push pud silang ginikanan, nganong ging-ani man pud nimo, nganong ging-ani man hitabo sa ako binaslanay na lang sa curse. Binaslanay sa curse. Kay it's because naay neglect. Naay neglect ba sa unsa nga gugma ang kinahanglan nga ihatag. Pero kani ang solusyon. The solution is someone of you nagiusas sa inyo nga kinahanglan mo submit. Kay kung ang duha magsigpinatas anay, wa gyud maayo. Until someone of you sa inyong duha ang i-convict dayon sa Ginoo og mo submit na mo ingon magpapildi ko Lord. Sige Lord kay di na nako kaya. Diya mo start ang healing. Diya mo start ang healing. So even ganito the points in your own nga workplaces. Gabi bigyan ang pag-auhag ni Peter ani.
Kanya, let's go now about workplace na sad pod nga scenario. 1 Peter chapter 4. Was it 4? Masayop ko. 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2, magsugod ta sa may verse 17. Na generic nga verse, gihatag si Peter dire. Ana siya. Honor all men. Ano ka? Love the brotherhood. Fear God. Honor the king. And kinsay king ano nila currently is one of the most evil king sa ilahang time. Pero ingon niya po ni Peter, honor the king. Papildi ra gyud ka. Ano ba? Nakaron, 18. Servants, be subject to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the froward. Bahala gibundakan na kanyag maayo din ha og mga sakit nga mga pulong. Gihulat gid sa kalaban nga ikaw mo balos pug kag sakit nga pulong. And once mabitawan na ganin mo na nga words, uy kalisuda na bakwion ana. Bisan gani mo sulti na kag sorry. Dako kay na siya nga impact kag gihapon. Ani ha, muhatag ko kanang example kani, concrete example ni siya sa ako ang workplace before, seaman pa ko. Dili ko mo mention og mga nationalities, but kani ha, if kami mga Pinoy magstoryahan ay moingon din na sila, ayaw ana nga kumpanya. Ngano man, kani nga lahi ang naadira, kani nga lahi ang naadira. Ngano man, kung kani daw siya nga nationality, once na kay first impression nga maayo, very good. Pero if kung ang last nimo nga impression kanang hapit na kamo na ugay nya nakinabuhat nga sayop, daot na gyud ka hangtod sa next ninyong kita. So, gubiha dili suda di ana sir no. Oh, perfectionist gina sila. Napilain pod nga mingon nga kana okay ra ni nga mga lahi sad pod kaso lang lisod ka na kauban nimo sa trabaho. Pero kung naay first impression nga maayo, okay kay sa ilaha. Once nga mahuman ang imong kontrata nya nakinabuhat nga sayop, ang ilang huna-huna, okay ra na, masayop man gyud ta. Kaya nga naman, first impression lasts sa kanang nga klase nga lahi. Pero kung kanay, mo specify ko sa mga Pinoy, kita nga mga Pinoy, kung naa na gani sa barko, tinabangay. Uy, bay na sa'yo, si Kwan, tagu-taguan na kayo, makita na ni sir. Nga na, baka lang isig, dipinsahay gid ba, dipinsa, kay lisod kaayo if kung mabad shot at tubangan sa lain nga mga nationalities. Nga na ang kamaradiri sa Pinoy. Although ang lisod lang, if kung ang barko, ang tanang lahi diya, Pinoy, lisod kayo, kay nga naman, magupo-grupo. Tanang Ilonggo, tanang Bisaya, tanang mga Tagalog, ingana, na magdinautay, sipsipay. Pero that was the kind of community before. Katong wala pa ko magbarko. Pero katong time nga nagbarko na ako, nakasulay ko full crew, na puros Pinoy. Okay raman po di ay? Okay gid ang kanang amo ang kandido dito, kamaradiri po dito nga wherein naka-experience ko nga mag-lead og Bible study. I was 18 years old. Tanan nga akong gi-Bible studyhan, puros mas maguwang nako. Nakuyuan bagyo ko nahiusa nga kanang lahi gyud nga religion. Lahi nga religion ba ko, Lord maka okay ba ka ni? Kay exotic Bible study, manduol man sila kay wa mas lingaw. Wa mas lingaw sila mga kabina, so magsigisig anhaay ra. But those were the days nga on fire pa gani. Pero mao lagi na if you're always away from the fellowship, kana nga fire nako nagkana mo ka die down. Nagka-die down siya. Pero anyway, ako lang siya nga balikon when it comes to workplace, kana gyud ang first impression ba? Kana pa lang ganidaan, secular na siya, worldly na siya nga bahin ang about sa first impression. Pero kita as Christians, we already know nga dapat sa ato ang mga own nga mga work, kinahanglan righteous pud ta, knowing that we have a master in heaven. Mamantay gisulti sa may Ephesians chapter 6 nga wherein servants verse 5. Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ. Fear and trembling, naa ang imuhang reverence ana nga person, and ang imuhang kahadlok. Knowing na if kumasayop ka, si Sante, yung ka. Yan na ba? Nagani mo kahadlok. Same thing sa ato, gani nga, ingon sa Ginoo, di ba, in Philippians chapter 2, it will be the next book nga ato ang studyhan, nga whenever if we have now the salvation in us, work it out with fear and trembling. Kaya ngon pa ni Paul sa Corinthians, knowing the terror of the Lord, we persuade men. Nga ang kahadlok yun sa Ginoo na atong reverence pod niya sa iyang pangalan. So kita sad pod na atay earthly masters, matod pa sa Peter, even the froward. Kung Bisayao na siya in other versions kay buang-buang. Ubi ano lisuda ani nga amo Pero wa kay mabuhat, ganan ang Ginoo, be patient. So, at some point sad pod,
the way how you interact with your bosses or even with people, co-workers, nag-reflect po na siya kung unsa po nang imong upbringing po within the home. Nga na. So praise be to the Lord, siya nga mo'y nag-usab nato, pinaagi siyang balang espiritu, mauna nga kita, able na ta nga mo live out differently. Different from our parents, different from our own family community, different sa ato ang own nga mag-asa ta nga community ibutang sa Ginoo, workplace. So hinanglang gyud nga makita gyud ang kahayog mga igsuon. So kani dali ra gyud kaayo amo inflict of pain. Dali ra kayo mo inflict of damage in which sa daghan nga mga salida sa inyong mga past life niha ug sa ako ang past life. Most of the times, dali kayo sa mga bata mag-portray nga sila superhero and then damage everything, damage, pak. Nga na. So, muna na ginabutang subconscious mind sa mga bata nga ing anak kadali gyud mo guba. Nga na. Pero ang pag-construct, it takes years. It takes years. But we thank the Lord God because it only took one moment sa kang Jesus Christ, healing for everyone. Healing sa ato ang mga kasalanan. Iniquity of us all was laid upon Him. So, dire mga igsoon, maingon ta nga common naman kayo ni siya, pastor, that we obey our parents, honor our parents. Kay baon ta naglisod na sa gid po gihapon ana pero nagsunod ko. As a servant, I try to follow my master, my boss. Og ikaw kung bossing na pug ka, akong gitry nga mahimo kong matarong pod sa ako ang mga tao sa ilalom. Ingana na magitay mga experience gud pod nga kita kanang murag ang atong patience ang gina-test ba through sa kani nga mga circumstances sa atong own nga mga families. Maingon mo nga kanang layo pa kani sa ako gid Lord. It takes years, it takes time. Pero kani I think I've given you this story before sa usa ka kauban namo sa work. It was in Gagfa. Nga kato siya nga babae nag-talk gyud mi og taas kay wala kayong mitaghan kayong mga tudloan ba. Her testimony is siya ka ang nadawat sa Ginoo, the rest of her family dili. And her prayer is this, that one day iyang papa motuo sa Ginoong Hesukristo. And how many years? 3 years in prayer og nakita na niya ang papa kauban sa church. 3 years. And mingon mo, siksa ko apo do 3 years. Jesus Christ said, what is it to you? Follow me. If you've known nga kanang babae, it took her 3 years to pray for her father. And what if for you is it's going to be 5 years or maybe on her deathbed? What is it to you? Follow me. Nayuban nga bisan gani wala nato makita nga to ang mga own family members nga sila nakita natong nagbag-o but at the time of their deathbed nakasangyaw pa kanila. Praise be to the Lord our God. You've honored your parent. You've honored someone nga above you. Knowing nga imuha silang tito, imuha sila nga tita. Ingana. And please reflect on this mga igsoon. Kani nga mga verses, lisod ni siya, if there is still hatred towards your father, towards your mother, there is indifference. Sa maning indifference, saka ka naman ka ng kalain ba? Kailang sa imuha nga sibling, sa imuha nga relative. Kay mo man hinungdan nganong grabe kayo ang Ginoo magsulat sa Torah. So daghan kay mga balaod towards relationships between neighbor to neighbor, family member to family member. I-specify gid sa Ginoo kung unsa ang consequence kung kani nga sala ang mahitabo. Kay bawo na gid ang Ginoo, mo fall gid ta sa kanang mga sala. So, ang question is, kanay heal? Kaya ba ka, Lord, nga maayo ko? Kani it takes a constant kanang asking gid sa Ginoo. Sometimes ang ato ang mga lives na ay mga unconfessed nga sin. Or sometimes naapay mga sala from our forefathers that you did not know. And matingala ka, ngano man Lord nga ako when it comes to relationships, kaniha, pwedeng himuon nga murag joke ba, pero it could be something spiritual. Ngano man perminti man kong mabuagan. Ngano perminti man ko jumping company to company. Ngano man sige man ko og kanang kakulelat trabaho. Nganong sige man ko Lord nga ako paningkamot, mawala. Maka na murag things ba that are rotational na lang sa imong kinabuhi. Look back into your families.
probably there's one thing nga imuhang kulang. Di ba? Kato palang daan nag-start sa honoring your father and your mother. The promise of the Lord, you will live long in the land. Not the physical Israel, but it means God will bless you. Have you tried reaching out to them? Sa akong own ganing parents sa good pod, ako nga ni-decide that I will focus here sa pag-minister, bahalag no matter how small the church is. And sometimes na pa may mga ako na maglantugi ay pa may magpapa nga na. Pero bisan nag-istoryahan na nga, ma, kanila gima, ing ana, pero naghatag kag plato. Ma, kanila ing ana, lalagay ma. Ay ma, mang-groceries ako dito sa kwan, kaya wala tayo sudan day dire. O sige, Jeff. Pero basta Jeff pa, katong mga kuan lagi nga, kaya ba lagi kuan na, ma. Magsastoryahan na iba, pero nagkuan gihapon ka, nga mo grocery ka para nila, ing ana, mo extra mile ka nga, ma, wala na magyukikuan dire. Saan ginako ni? Sige nga wakay kwarta ba, pero ako gihapon ni adto nagmoto, palit gihapon para nila. Ano mga things ba nga like leap of faith gani. And sometimes ang imuhang pag-honor sa imong parents, it takes a leap of faith. Sometimes nakastorya gani ko sa mga ate diri ba. Ninduta no sa idea nga I'll be living in a boarding house. Ako ra usa, akong hinuong hapsay ang tanan kay para aron igtrabaho nako malinawon. Okay. Pero kung saan man nga malinawon ang imuhang nga pagtrabaho dira, if time to time ang imong mamagpapa magsigpanawag. Jeff, kinanglan na mi anay. Jeff, nga. So, I chose, sige, stay ko dira. Stay ko sa balay. Nga wherein, igtrabaho na ko, apil sa contribution sa labad sa akong ulong, ighangad na ko, pros papel. So, unsa gina ko ning hipuson, gubot gyapon kay tanawon. Daghan kay paggamit. Nga ako ingon nga ilabay na ako ni ma nga ayo kay kinanglan ako na. Oh, sige kinanglan maka nimo ma. Dihala ko sana. Kani ma kay kuan man ayo antik maguna jeep ayo ning ikaw. Oh, sige. Ato i-honor na imo kuan kay the more magsakit ang kasing-kasing if kumingon ta nga just for the simple things, but because of those simple things, ighatag na nimo sa pulong sa ilaha, maminaw sila. Kay ngano man, imuhang na-cater ang katong need gid nila sa ilang scar sa ilang heart. Somehow, ang scar po sa heart po, maybe sa mga parents, not maybe all, pero ang scar nila ba nga, kung maminyo na akong anak, malayo sa ako, may nga anak, uy, dako kayo ng contribution, na kanang mukalit lag-chat sa kang mamagpapa, uy, sa ikinahanglan ninyo, uy, dako kayo ng tabang sa ilaha nga maka, uy, nakadumdum, bagay sila koan, ay, mao ginagad, bisang kaming bata gani, imong pansin nung gani sa gamay, ano nang kaming bata, nga ato ang mga ginikanan nga, nasa edad na, gamay pansin po nimo pod, makuan po sila, ay, ang akong anak, kinakuan. This is not joking aside ni ha, pero tinuod yun na, give time. Give time to them. At some point, ragid sa inyong conversations, ingnante ka, ma-insert yun na ang Ginoo dira yun. Di na pwedeng awa. Ma-insert yun ang Ginoo din na, sa sige niyo converse. Ano? There's even one brother of mine pod sad ba nga, iyahang balay na dire, ang tapad niya nga balay, iyahang nga tito, dato na kaya nga tito niya, saan na lang, di mo to o Ginoo, nakikaon. O sige, kaon sila sa gawas. Iyang gikater nga makikaon bisang na siya own family, kaon sila sa gawas. Pagkaon nila dito sa gawas, gitugot sa Ginoo nga katong nga moment mag-uban sila kay nihangad ang yan tita sa langit ug paghangad niya nang utana dayon siya. Kung mamatay day tanong asa ka tapadong? Igo ka ni tanog langit. Tinuod ang gisulti sa Psalms 19. The heavens declare the handiwork of the Lord. Every creation naa ang signature sa atong Ginoo. That is God's design. And when people try to look in creation, they will ask, what is eternity? O gitugot sa Ginoo to because He honored His tita and tito nga mga unta sa gawas, sige kaunta. Mao dito nga moment. Kaya para ighangad niya sa langit, igpangutana, matiming, siya gyud ang naminaw. Di na-open ang mind, na-open ang conversation na-open ang conversation, share the gospel. So na ba? Just because you spend time with them. So, nga na, dako kani siya nga impact yun sa ato in our Christian lives, and I think many of us already have applied. But if kung nakita ninyo nga naapay parts nga naapay mga indifferences pa sa inyong heart, ask pa sa Ginoo. Ask pa yun. May you heal me, Lord. May you heal me. The Lord will always be there to heal as long as we call upon His name. Kinindot na biging saad sa Ginoo. What is written in Isaiah 53? He said, surely He hath borne our griefs. Kanang mga kagulanan nato sa ato ang mga upbringings, kagulanan nato sa ato mga society, He bore those griefs. He carried our sorrows.
He knows nga nagkalisod ka karon sa imong own nga family, sa imong kaugalingon nga community kung asa ka. Yet, si Jesus Christ, we did esteem Him stricken. Kasabot ang Ginoo sa atong mga griefs, pero kita pa ang mo'y nibunal niya. Nidool ang Ginoo, ayuhon ti ka, ay samok-samok diri Ginoo, ay samok-samok diri, kabaon ako sa akong buhaton diri. Kabaon na ka, naglison ako diri sa akong mama, sa akong papa, sa akong anak, sa tanan. Kita pa'y mubunal sa Ginoo. Mingon pa ang Ginoo, simba lang gid lagi. Simba lang. Duo lang lagi nako. Ay og samok-samok di Lord ba? Di ba ako nanginanglan pa kog kwarta, mo na ako diri. Sometimes ang ana ba? Maybe ako nga story ako sa inyo ano as a pastor, basig mo na ang mga things pod nga nag-anahan sa una-una pod ba sa kadaghang kagubot sa kinabuhi. Di man pwede ma-excuse inyong pastor pod sa daghang kagubot. Oy. Mga panginanglan sa pamilya, mga utang, mention it na pod si pastor. Kanang mura kang idea ba nga we all have fair share of kanang kuan gani mahimong sins, consequences sa life, mga challenges, but the question is, are you standing still sa grace sa Ginoo? Padayon ba ka naglihok or nagpa-affect ka? Kaya kung nagpa-affect ka, kung mo ni nahitabo sa imuha din ang ingon din sa yawa, kanira day ang problema, ay kanira day ang solusyon, kay para aron din na siya mo simba, kay para aron nga dili na siya mo tuo sa Ginoo. Kani, kay di man siya maluhag diri, kani ako luhagon ang iyang mama. Kani luhagon ako yang anak. Kani ako luhagon ang iyang kuan, yang tita, yang tito. So, magumangkon. Igoon ko ni kay para aron kani siya maigo. Kay ingon ba sa 1 John 5, di ba? Kita nga naa kang Ginoong Jesucristo, we keep ourselves and the devil cannot touch us. So if the devil cannot touch us, he will touch those nga pwedeng matouch niya sa atong society, ato ang circle. Mo nang ang ganahan gid sa Ginoo para aron ma-untouchable sad gid pug ka, you yourself, just as you love yourself, love your neighbor. Ayaw lang una nga imong gugmaon imong kaugalingon nga nag-aim ka nga para sa imong kaugalingon na futures ing anak tanan. Uy, mas importante ang kalag. Kalag dia sa imong palibot. Ana gyud nga igsuon. For God so loved the world. Gabi kay nga gugma. He gave His only begotten Son, kung kinsay magatuo niya, will not perish but have everlasting life. And that life is not only for you, but for the sins of the whole world. I think that was in 1 John 3:16 po. Diba? So, remember, as I'm going to end, we don't ought to fight against our parents, mga igsuon. Our parents are not ought to fight against their pasaway nga mga anak. Ang mga employees, dili sila dapat muot nga mo fight against sa ilahang unfair nga mga bosses. Ang mga boss, dili pod angay nga kanang mo hatag og mga sakit nga mga pulong bisan sa ilahang nga mga servants nga maingon nila nga, uy, pasaway ba ani? Because what is written sa mga next verses nga iwalay sa ato ang next nga preacher, we are not wrestling against flesh and blood. There is a spirit around this world, the prince of the power of the air, nga maoy nagkontrol nganong ang kana nga curse naglihok sa iya. So ang ato ayog at bangi iyang curse. Kay kita mismo cursed na baya ta at the beginning, but the Lord saved us from that curse. But knowing nga you have two natures in you, ug ang ingon baya ni Paul is that mortify those things in your flesh. Kaya nga naman, magsing nagbalik-balik. If kung kana nga sin, ang naadira, og imo nang atbangan ang sin sa imuhang palibot, like probably your parents, your children, your community din ha, then di gid na ma-healed. Ikaw gid dapat amo una-una sa pagpaubos. Og sa imuhang pagpaubos, sama ni Kristo nga nagpaubos, sama sa usa ka karnero nga wa gyud ni storya nang siya gi-accuse sa mga Pharisees na himong kadaugan sa tibuok kalibutan. Kana. So, we praise the Lord for His word. This is healing, mga igsoon. Just follow God's design. If kung makita nimo nga ang imuhang community, imong surroundings din wa man sila nag-follow Lord, they're recipients sa curse, good Lord. Dili gid ni sila mga ayo. Then start it with yourself. Ikaw mismo magpaubos, obey your parents, honor your father and your mother. Do not provoke your kids. And obey your masters just as how you obeyed Christ. And for the masters, please be fair with your servants, with your employees. So, whosoever ang makapaminaw ani nga mensahe, may the Lord bless your life. So, God bless everyone. Let's pray.
Salamat kayo, O Dios. Ikaw, Lord God, ang may nag-orchestrate, ang naghapsay gayud sa mga pulong gayud nimo. We thank you, Lord God, even for giving us the promise that you are healing us. We are all recipients sa unsay curse nga nadawat ni sa mga katawhan sa sala nga gibuhat ni Adam. But you have promised, Lord, that this is already broken. Because in the name of the Lord and Savior Jesus Christ, there is salvation, there is release from that grief, from the yoke of bondage. Mao kini imong gibuak, O Dios. But help us, O Lord God, because time to time mo gawas pagid ni ang kanang mga butang na iyaha sa flesh. But help us, knowing daghang mga butang sa mong palibot nga luhagon me. Help us, Lord, nga magpadayon may magabarog sa imong grasya. Magapadayon sa pagampo, pagbasa sa imong pulong, in fellowship, O Lord Jesus Christ, despite sa kung unsay storm nga among gina-face karon. Ikaw nasa ayod sa unsay tanan-tanan nga mga kalisdanan nga naa sa amo ang mga igsuon. Giyahi kami sa imong balahan na Espiritu. In Jesus Christ's name we pray and we give thanks. Amen. Praises be to our God for the wonderful message nga kay unta nga ang Ginoo nagstorya gyud sa ato no kanunay ang karon pamaagi siyang pulong ihagyang gipadayag ang iyang mensahe kanato to honor our father and our mother, to obey them as how we obey Christ, and siya mismo ang perfect nga example nga angay nato nga pagasundon. He is, because of His humility, nakadawat ta og kapasayloan, kaluwasan sa itong mga kasalanan. Kung dili humble ang atong Ginoo, hagbay rata nga naa sa linaw, nga kalaya. Because He has all the right to punish us. He has all the right to condemn us for even a single sin that we have committed against Him. But great is His love ug mercy. Grabe ka mapainubsanon ng atong Ginoo. Wala niya gitanaw iyang authority, no? He left it all, came to the earth, dressed as a sinful man, and took the punishment of us all. On that cross,
of Calvary. He shed His blood, His precious blood, as the payment for the debt that we could never pay. He took the punishment that we all deserve. He nailed it to the cross. He died. He was buried. But He didn't stay buried. He didn't stay in hell. He rose up from the grave because He is a living God. Imposible nga mamatay siya. Imposible nga magpabilin siya dito. Kay siya sa kadiyos nga buhi, gamhanan. Siya ang mambubuhat sa tanang siya ang nagbuhat sa tanang butang. Siya lamang ang sinugdanan o katapusan. Walay lain atong Ginoong Hesukristo. O inana kanindot ang iyahangalan. Mo ka na ang atang awiton karon. How beautiful, how wonderful is our King, our Savior, Lord Jesus. Let us lift our voices and sing, Beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Let's sing Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. All the heavens shout your praise. All creation bows, all creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high.
name above every name, Jesus. Lord Jesus, your name is above every other name. In your name comes healing. In your name comes the power. In your name comes the transformation, O Lord. Even from the sins that we are ignorant of or the sins that we have willfully committed, O Lord Jesus, kaya gayud nimo, O Dios, nga imuha nga pag-uhon kani among madunuton nga kasing-kasing. Mahimong kami, O Lord God, recipients, nagdawat lang kami sa kung unsa ang tunglo sa nahitabos sa una. Pero, O Diyos, ikaw nagsaad nga naay kagawasan, sangpit sa pangalan sa Ginoong Hesukristo, ug ikaw makabaton sa kaluwasan. Salamat kayo, O Diyos. Ikaw nga may nagsaad, ani. You are faithful, O Lord Jesus Christ, that you will continue the good work that you have started in us. Be with us, O Lord. Bless the brethren. Even for the rest of this afternoon, O Lord God, may you bless us, O Lord Jesus, in the reminder of your word. In Christ's name we pray for all power and authority, strength and majesty and dominion. The whole kingdom belongs to you, Lord Jesus. Bless your name. In Christ's name we pray. We give thanks. Amen. Let's continue blessing the name of our Lord. Blessed be your name, Lord Jesus. Sing. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Amen. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Amen. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Amen. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Hallelujah. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. Yes, Lord.
Blessed be the name of our Lord God, Jesus Christ. Blessed Sunday, everyone. Blessed Sunday.